What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga quiz mga guys, diba napanood nyo po yung recently video natin about po dyan sa kaguluhan dyan sa City of Manila, especially dyan po sa may City Council dahil sa food packs na mayroon pong isang SK na nag-post at dito po natin na pag-alaman sa pagsisiyasat po natin na ito pa lang si Konsihala Roma Robles ay napaka-bully mga quiz mga gayas. Alam nyo ba kung bakit? Nako po, mismong si Ma'am Yanyan Ibay ang magsasabi ng buong katotohanan. Atat lang po itong si Konsihala Robles ha. Atat po talaga sila. Talagang pinabot ba talaga dyan sa City Council mga quiz mga. Wow, palakpakan po natin. Ha? Ito po yung full video niyan mga quiz mga gayas at ang buong katotohanan at napag-usapan naman pala. Tapos na pala. So bakit dinala dyan at nakapag-rebut na siya sa kanyang post doon sa isang SK chairman at binuli po mga quiz mga gayas. Omega, mig love shoutout po sa ating lahat. Mig love shoutout to Ma'am Ilse. Ayan, kay Boss ng Bayan, FG Ponce, kay Charlie Reds, kay KTV Pilipinas. Ayan, i-suporta sa kanila mga quiz mga gayas. At yan po ang mapapanood natin sa video nito. Mig love shoutout po sa ating lahat, sa mga solid ko followers, supporters, subscribers na lagi pong nagko-komento. Mig love shoutout sa inyo lahat. Alam niyo po kung sino po kayo. So without a further ado, let's begin. Pagpalain kayo ng buong Megapan. Manila! If you're gonna attack the SK chairman, when you have already made a Facebook post as well, what makes you any better? Quote, this is what the Honorable Councilor has to say about the SK chairman. PS, SK Kiana, ang kaartehan binabase sa kagandahan at tangos ng ilong. Di ka ba na-inform? Na ang sabi ni SK Yanyan Ibay, siya ang boses ng kabataan. Ako ay nagsusumamo sa iyo, SK Press Yanyan Ibay, na bigyan mo ng reprimand o disciplinary action itong nasasakupan mong SK Chairman. Ang gusto ko din kay SK Kiana, mag-public apology siya. Wow. Speech po. Kasi po nung mga nakaraang kita nyo mga quiz mga gayas Bago po tayo magbigay ng opinion at reaction, panoorin po natin itong full video na ito mga quiz mga gayas. Talagang may lakas pang loob niya na sabihin mag-public apology si Kiana, kayang SK chairman dyan sa may Distrito 5 at nadamay pa. Pati siya niyan Ibay at Yormis Comorino. Wow! O bakit hindi siya mag-public apology? Dapat din siya mag-public apology dahil dun sa pangbubuli niya sa isang bata o kabataan o SK chairman, Panoorin natin to. May nakita po akong post sa FB na hindi kaaya-aya para sa aking paningin at sa aking pananaw bilang lingkod bayan na kinabibilangan ng pamunuan ni Mayor Hani Lacuna, ng inyo pong lingkod, kayo po, Vice Mayor Yulcel Bonyeto, at ng 12 City Council. Ito po ay patungkol sa FB post ng isang napakabait na SK Chairman ng Distrito 5. Ang pangalan niya ay si SK Chairman Kiana Huntilia Cornobi. At ang kanyang post na nakaagaw ng aking pansin. Tignan nyo, ako ay napakamalumanay magsalita dahil mabagal. Hindi ako mabagal magsalita Medyo nanggigigil kasi. Nanggigigil si Madam at maalumanay siya magsalita. Pero, mukhang yata hindi maalumanay yung pangbubuli mo,
Ito ang post niya. Sabi niya, "Thank you po. May panghanda na ang aso namin." Oh. For me mga kois magayasa, wala po tayong magagawa nun kung opinion po yun ng isang tao kahit na matanda o kabataan dyan sa City of Maynila. Ha? Opinion po yun. Imalay po natin. Mamahalin yung aso nila at bawal pong papakainin ng mga sardinas o kahit ano pang hindi karapat-dapat na ipakain sa kanilang aso. Ha? Dahil ba nag-post ay SK Chairman at dahil ba kay alam nyo talagang supporters ni Yormesco Moreno at gawin yung malaki ito ha. Tapos dalhin nyo pa dyan sa City Council. Wow! Talagang dito natin mabalansi, nakikita yung pamumulitika. Bakit ba? Sa tingin nyo, ang akala nyo ba ay magagalit o maawa yung taong bayan sa inyo o magagalit sila kay Yormesco Moreno? Ha? Naku po, mukhang hindi hins po yun mangyayari dahil plakado na kayo eh. Plakado na kayo. Ha? Tandaan nyo yan. Kay Juliana. Ang pangalan niya? Julian. SK Kiana pala. SK Chairman Kiana Huntilla Pornobi. Oh. Mukhang target yata niya. Target lock, Juliana. Yan, iba. Naku po, nakakamali ka po sa binangga mo, ma'am. Mukhang napakatalino, very, very smart na bata po yung siyan yan ibay, ma'am. Wala pong kayong lusot dyan. Kung pag-usapan lang naman is yung saligang batas natin dahil naku po, talo pa nga yung abogado niyan di ba? Sige lamang, pagpatuloy mo lang. Panghanda ng aso mo. Sinabi mo, panghanda ng aso mo. Ilang pamilya, daang libo ang binibigyan ng lungsod ng Maynila ng pamaskong handog. Sasabihin mo, panghanda ng aso mo. Yung pamaskong handog na yan, kinakain ko din yan. Ibig sabihin, lahat kaming Manileño na nakatanggap nito, kinumpara mo sa aso. Tama po ba yon? So, bakit na sabi niyang lahat ng Manileño na kumpara sa aso? Mukhang malayo yata sa katotohanan. Kahit tignan nyo, ibalanse nyo yung post po ni Kiana sa sinabi ni Madam na halos lahat daw ay parang aso. Ha? What? Kahit kayo lumagay sa katayuan ko, magagalit kayo. Ikaw, SK Chairman ka. Dapat ikaw ay isang magandang ehemplo. Oo, sige, inaamin namin. Hindi engrande ang pamaskong handog na yan. Pero disente yan at makakain. Maraming tao ang nagugutom. Pinagtrabahuhan namin yan. Mula kay Mayor Hani, kay Vice Mayor Yul Serbo, at ang 12 City Council. Yan naman pala. Kita nyo na. Pinagtrabahuan daw nila yan. Balita natin. Dahil pinagtrabahuan po nila yan. So, paano na po yung mga nalusot na mga dilatang corn beef yata yon na inaamag na? Ha? Sana naman po, hindi lahat ng mga Yormes Choice nang katanggap noon ng may amag. Tapos yung mga supporters nila ko na goods, ha? Sana po wala nang ibang magre-reklamo. Ha? Pinagtrabuhan nila yon. Dahil sarili ng pira ba yun nila? Hindi. Pira din yun ng taong bayan, ibinalik lang dahil Pasko. Pero ang tanong, bakit yung lola at lolo natin umiiyak ngayon? Sa panahon ni Yormesco Moreno, pantay-pantay lahat. Walang mga lola at lolo na hindi nakatanggap. Nakatanggap lahat. Pero ngayon, marami na pong hindi nakakatanggap. Ha? Maraming utang ang Maynila. Pero sinisinop namin ang bawat sentimong Bakit naman? Nabanggit naman yung utang na yan. Ha?
Mukhang napagtanto namin. Mukhang pamumulitika na po ito, ha? Kasi yan yung laging sinasabi nyo. Na boy otang si Yorme Isko Moreno. Aba, kakaiba kayo. So, para mapasaya at mapaglingkuran ang bawat Manilenyo. Tapos, lalaitin mo ng ganyan. At tahasang pambabastos yan sa ina ng Maynila. Hindi mo ba alam, Iha? Wala pa sa 1/8 o isang guhit ng boto mo ang bumoto kay Mayor Hani Lacuna nung Ba't umabot na sa boto? Sige, dahil umabot na po kayo sa boto, bilangan lang po kayo sa boto ngayon this coming 2025 midterm election. Tandaan nyo po, wala kayong boto pag walang Yorme Isko Moreno. Mukhang nakalimutan nyo na yata yon, mga madam. Ha? Huwag nyong kalimutan yon, wala kayong boto. Kayon nga, sa darating na eleksyon, tingnan nyo, wala kayong botong matatanggap na. Ha? Umabot na kayo sa boto, nakaraang eleksyon para bastusin mo ng ganyan sa Facebook. Alam mo, Iha, SK Chairman... Teka lang. Mukhang wala naman yatang tinutukoy si SK Chairman doon na tao, hindi po siya nagturo. Hindi po siya nagturo, nag-finger points. Finger points sa inyo, ha? Post lang po niya iyon. Ha? So, dahil ba yung post na iyon, sa tingin nyo, kayo na po yung pinatatamaan? Aba, kakaiba kayo, napaka-defensive nyo naman. Ha? Wala naman siyang tinutukoy doon. Imalay po natin, yun po talaga. Timing lang na yun po talaga yung pagkain ng kanilang aso. Siguro mamahaling aso po iyon. Di ba? Manding. Sana, may kasabihan nga tayo think before you click. Hindi yan dapat palampasin. Think before you click. So, iniisip mo rin po ba, ma'am, yung mga comment mo kay Kiana, ha? Na think before you click mo ba? Yung sinasabi mo? Naisip mo ba yon bago mo pinindot o nagkomento? Yung pangbubuli mo? Ha? Mamaya, panood natin yun. 12 City Council. At lalong-lalo nang hindi dapat yan palampasin ni SK President Councilor Yan Ibay. Dahil kadistrito yan ni SK Pres. Yan. Ma'am, mag-informa ka muna bago ka magsalita dyan dahil ay na-inform na po. Nagpadala na po ng sulat si Ma'am Yan Ibay doon sa kanyang tauhan na isang SK Chairman dyan sa Distrito 5. At nagpaliwanag na po yung SK Chairman. Nagpaliwanag na po. Ayan po, mamaya, dala-dala na po ni Ma'am Yan Ibay, ha. Na ang sabi ni SK Yan Ibay, siya ang boses ng kabataan. Tama. Ako ay nagsusumamo sa iyo, SK Pres Yan Ibay, nabigyan mo ng reprimand o disciplinary action itong nasasakupan mong SK. Ma'am, tapos na nga. Ha? Magbaba na lang po ng decision si Ma'am Yan Ibay dahil nag-imbestiga po muna siya. Alam nga naman, diretsuhin niya. Tatanggalin. Siyempre, mag-imbestiga po yung tao. Ayun na po, nagsimula na po yung investigation. Nagpalitan na po sila ng mga liham o sulat o mga letter. Dahil hindi maganda ang inasal sa Facebook. Oo, alam ko, napapanahon. Iba-iba ang sinusuportahan nating politiko. Pero hindi para bastusin ang mayor ng Maynila. Nirerespeto ko, SK Kiana. Speaking of respect, respeto. May tanong po kami. May respeto din po ba kayo kay Yorme Isko Moreno? Ha? Bakit nyo laging tinitira, boy utang, boy binta si Yorme Isko Moreno at traidor? Kung may respeto po ba rin kayo sa mga Yorme's Choice o kay Yorme Isko Moreno?
Tanong lang po yan. Sino ka naniniwala? Karapatan mo yan eh. Pero, wag mo kaming bastusin. Ang gusto ko din, Aba, tinawag ba sila ni Ma'am Kiana po doon? Wala po tayong nakitang tinag. Post lang po iyon. Ha? Wala po. Hindi po nag-fingerpoint si Ma'am Kiana, ha? Sa loobin po niya iyon eh. Siguro, naninibago dahil hindi naman po ganun. Yung pamaskong regalo sa panahon ni Yorme Isko Moreno at sa kasalukuyang administrasyon. Siguro naninibago po yung bata, ma'am. kay Kiana, mag-public apology siya. Agoy! Kay Mayor Hani, kay Vice Mayor Serbo, at sa 12 City Council na kinabibilangan ni SK Pres Juliana Ibay. O sige, speaking na rin po ng public apology. Bakit siya sa inyo mag-public apology, hindi nyo naman sariling pira yan na pinanggastos o pinambili niyan? Pira din ng taong bayan o pira din po niya iyan. Galing sa kanilang mga taxes. Dapat kung sinasabi nyo mag-public apology, doon sa taong bayan, doon sa mga Manileño, hindi sa inyo. Ha? Sinasahuran na nga kayo ng taong bayan, tapos sa inyo pa mag-public apology. Aba, wow! Ha? Tandaan nyo, wala kayong pundo dyan kung wala yung taong bayan, kung walang mga taxes ng taong bayan. Dahil hindi nakakatuwa ang kanyang inasal. Bilang chairman ng Committee on Children Affairs, kasama ko ang Youth Bureau, kasapi yan, membro ko yan, pati si ang SK Fed. Walang nagtatanong Ako po, simula 2019, chairman ng Children's Affairs. Pinagtatanggol at pinoprotektahan ko ang mga kabataan. Pero kung ganitong kabataan, pinagtatanggol, pinoprotektahan ang kabataan. Protekta po ba yung pangbubuli ng isang bata? Protekta po ba yun? Parang hindi yata. Ha? Discrimination po iyon. kita ng maling asal, dapat turuan po ng leksyon. SK Kiana, bilang ate mo sa konseho, kasi ang SK chairman ba, mga 21, 22 years old, para na tayo magkapatid. Payo ko sa'yo, ang taong nagpapakumbaba ay itinataas. Aminin mo ang kamalian mo. Yun lamang po, maraming salamat. At sana po, yung mga tumatanggap ng biyaya, maliit man o malaki, magpasalamat po tayo sa poong may kapal. Aba, sangayon tayo dyan. I wish not to interpolate the honorable So ito na counselor yung, on this. ito na yung rebat po ni Ma'am Yan Ibay, makinig po kayo ha. Pero yung sa sinabi niya magpasalamat sa kahit maliit na bagay, ay, aba, sangayon po na tayo dyan. Hindi po tayo against dyan. Dapat po talaga magpasalamat po tayo. Pero kung opinion po ng isang tao, respetuhin din po natin. Iyon po ang opinion niya. Wala po tayong magagawa noon. Diba? Yan Ibay, pasok. That matter. I would just like to merely express my sentiments with regards to everything that she has said about the SK chairman. Okay. So, Kami as the SK Federation President, I have already sent out a letter to the said SK chairman of Barangay 702. This is the said letter that I have already sent out to her, which she has received, and she has also given me her own letter explaining her side of the story. As of this moment, she is currently in the SK Federation office. I will be talking to her after the said session. Second po, I would say na if you're gonna attack the SK chairman, when you have already made a Facebook post as well, what makes you any better? Quote, this is what the Honorable Councilor has to say about the SK chairman. PS, SK Kiana, ang kaartehan binabase sa kagandahan at tangos ng ilong. Di ka ba na-inform? Okay, tanyo yung mga koys, mga gaya sa ang kagandahan binabase daw sa tangos ng ilong. So ano po yung masasabi nyo doon? Ipangbubuli po sa isang kabataan po yun. Ha? Paano niya pinoprotektahan yung kabataan? Sabi niya kanina, pinoprotektahan. Bakit binubuli niya yung bata?
Alam niyo na yung bata, mabilis pong masaktan iyan. Ha? Marami pong nagsusay dahil sa mga ganyang pangbubuli, mga kuys, tandaan nyo yan. O diba, napaka-bad. I would say I don't think it is right to be tarnishing the ideals, beliefs, and the personality of an SK chairman based merely off of a Facebook post. Because at the end of the day, I believe na we are all human. We're all inherently good with a bit of evil. But to discriminate one's looks based off of a mere Facebook post, I don't think is right. Alam natin... O, kita nyo mga kuys, mga gayas. Discrimination po iyo. Oo. Marami pong na-depress niyan, especially mga kabataan. Naku po, marupok po yung mga kabataan, mga kuys. Especially, wait lang. Mamaya na, Ming. Nag-vlog pa ako, Ming. Di ba? Ang ibig ko pong sabihin, mahina po ang mga bata pagdating po sa mga discrimination o panglalait. Baka po, hindi makayanan ng bata. Huwag naman sanang mag-suicide, ha? Alam sa sarili ng SK chairman na nagkamali siya. But to discriminate her personality and her looks, I don't think is something na should be tackled. Honestly, lagi natin sinasabi na as older individuals, mas marami tayong alam sa kabataan and we should be setting the example. Think before you click is what the Honorable Councilor had to say. Point of order. What is a point of order, Councilor Philip Lacuna? I think the May umipal. Ha? May umipal. Pakinggan na po natin. Pagbigyan naman po natin. Kahit ngayon lang. manifestation of the good SK President is out of topic. Sinabi po ayaw po magpa-interpolate ng atin pong kanina pong nag-deliver po ng privilege speech. But I would also like to commend the SK President Yan for taking immediate action in this problem. But I hope po sana wag na po natin ito po pahabain pa po itong pinag-uusapan po natin. Anyway, the person who delivered the privilege speech has also said his piece. At binigyan naman po kagad ng kaagarang action po ni Councilor Yan unless she's going to manifest to delivering another privilege speech. But request ko lang po na sa harapan po tayo ng mga SK po ngayon, ipapasa po natin ang kanila pong budget. Let us just keep this record. Kaya naman pala. Kaya ayaw niya mapag-usapan dahil yung budget dapat na palang ipasa, maprobahan na. Kakaiba rin to, ha? Kaiba rin to. Bakit puro budget na lang yung natupag nila dyan? Or this issue po, isang tabi. Again, bugso lang po ng damdamin bilang po nakakatandang membro at bilang isa pong senior member ng City Council. It is already enough that the good Councilor Roma Robles has said this kanila pong sentiments through a privilege speech at binigyan naman po ng aksyon ng atin pong butihing SK President. So yun lamang po, Your Honor. Simple request. Sana po let's stop it at this, Your Honor. And let us go on and continue with the business of the day. Marami pong tao nag-aantay. Andito po yung mga SK. Inaantay pong mapasa po nilang kanila pong budget. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat. Thank you, Councilor Philip Lacuna. Budget lagi. Majority Floor Leader. Your Honor, I Your am here. Honor. Last na po. Okay, Councilor Yan Ibay is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Again, I'd just like to summarize everything that I've said. I really don't stand for hypocrisy, especially with matters such as this. So thank you for hearing my side, and I will be talking to the SK chairman po later on. So maraming salamat po. Your Honor, Maraming salamat. Your Honor, hindi Councilor ako Roma ipokrita. Hindi ako ipokrita. At eto ha, sinabi ko yon. Pag kami ang sumagot, dumipensa lang kami pamali. Yan tayo eh. Your Honor, Diba? Kaya nga 1 minute recess declared by the chair. diba? Away siya. Your Honor. Out of order na po yan. Oo. Pag kami hindi pwede magsalita, Your Honor, pag sila pwede. Tama na sabi. Tama.
Tama, congrats, awisiya. Alam niyo mga course mga guys, pasalamat lang po sila. Wala po si GTV Villanueva dyan. Dahil pag andyan, paiwan ko lang ha. Idol na idol ko yon dyan sa City Council ha. Kailangan manalo yan sa pagkakongreso. Sa pagka-congressman dyan sa City of Manila mga course mga guys ha. So, ano po ang iyong mga opinion o reaction mga course mga guys? Ukol po dito na mukhang dito natin napagtanto na mukhang sila yata ang may malaking kasalanan kumpara doon sa bata dahil yung pangbubuli mga coach mga gayas, isa din po yan sa napakalaking problema sa ating lipunan dahil marami po talagang batang nagpatiwakal o nagsuicide dahil sa pangbubuli mga coach mga gayas, no? Ilang beses na po tayo nakarinig niyan mga balita dahil sa pagbubuli, yung bata hindi nakakayanan, na-depress, suicide. So sana naman, wag pong mangbuli. Kung ano yung post ng isang tao, doon lang po yung topic. Wag na pong tumalon sa ibang topic. Kung food packs lang ang pinag-usapan, yun doon lang po. Wag na po tayong mangbuli. Paano po na-respeto nyo? Ayan pala. Lumitaw yung totohanan na bully din po pala kayo, ma'am. Natigil na ko ng pusa ko. Mamaya namin malapit na ito. Kaya komento na iyong mga opinion at reaction sa comment section ng ating video. Mega love shoutout po sa ating lahat. So for now, I'm Gahan, Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye.